Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our Quen Theology, Kwentuhan Plus Theology. So, dito po sa ating discussion about Quen Theology, about 5 pillars of the Antichrist. Itong particular video na to, marami tayong tatalakayin. Tingnan natin kung matatapos natin. Now, yung pinaka-title po natin, 5 pillars of the Antichrist. No? 5 pillars po yan. Na pag naunawaan natin, yung 5 pillars na yan, yung 5 major na mga talata na ginagamit ng marami bilang suportahan yung idea na merong one world dictator na maghahari dito sa mundo. Dapat po yan maunawaan natin isa-isa upang makita natin na wala naman talagang one world dictator na maghahari sa mundo na maging sanhi ng katatakutan na hindi naman natin dapat katakutan. So, saving Christians from paranoia. Yung paranoia, ito yung feeling mo may parating na danger na merong panganib na wala naman. So, natatakot tayo sa Antikristo na parating na maghari sa mundo. Wala namang ganun talaga. So, marami mga Kristiyano, no, ganun yung talagang nasa isip nila na paghaharian tayo ng Diablo sa pamagitan ng Antikristo. So, nung una, yung pinakaunang session natin, no, pinag-aralan natin yung itong first pillar na to, yung term na Antichrist mismo. Hindi siya pwedeng gamitin pang suporta sa one world dictator kasi religious group yan eh. Yung Antikristo, yan ay false teacher. Yung pangalawa naman, tinalakay natin yung man of lawlessness, hindi rin siya pwedeng gamitin bilang pang-suporta sa one world dictator. Kasi yung man of lawlessness, sa panahon yan ni Apostol Pablo. Now, pangatlo, tinalakay natin yung beast of Revelation, yung 666, at hindi rin natin pwede itong gamitin pang-suporta sa future one world dictator na maghahari dito sa mundo. So ngayon po pag-aaralan natin yung fourth pillar of the Antichrist. Ito yung white horsemen of the book of Revelation. Meron pong 4 na kabayo or 4 na riders. Now yung pinakauna po ay yung nakasakay sa kabayang puti at sinasabi nila ito yung peking Kristo, Antikristo to. So yan yung tatalakayin natin ngayon, the white horsemen of the apocalypse. So tanong, why do many Christians believe that the white horseman is the Antichrist? Bakit nga ba maraming mga Kristiyano naniniwala na yung white horseman of the apocalypse or the book of Revelation, yun yung Antikristo? So, pause muna tayo. Brace yourself. Magandang talakayan to. By the way, mga kapatid, bago lang yan, no? Bago lang yung ganyang paniniwala na yung puting kabayo na yan, yung nakasakay dyan ay Antikristo. Noong unang panahon, yung mga Kristiyano hindi naman naniniwala na Antikristo yon. Kahit si Irenaeus, hindi naniniwala. Kahit si Polycarp hanggang kay Augustine. Sa history ng Christianity, majority sa kanila naniniwala na yung nakasakay sa kabayong puti na yan ay si Jesus Christ mismo. Now, may mga nag-interpret din na at least panig kay Kristo, hindi yan Antikristo na kaaway ni Kristo. Matutunghayan natin kung bakit. Now, sa kasalukuyan, marami pong mga naniniwala, mga futurist, na itong nakasakay sa kabayang puti na ito ay Antikristo. Ito po yung ilan sa mga arguments nila. Number 1, the white horseman is the counterfeit of Jesus in Revelation 19. Sa Revelation 19 po, diyan natin makikita talaga si Jesus Christ. Without a shadow of doubt, si Jesus Christ yung nakasakay sa kabayang puti. Now, dito naman sa Revelation chapter 6, yung white horseman, peking Kristo daw yon, kaya Antikristo. Yan yung argument nila. Pangalawa, the white horseman holds a bow and not a sword. Si Jesus Christ daw, espada yung hawak. Pero dito yung white horseman, pana yung hawak. So, peki daw na Kristo yan, kaya Antikristo. Number 3, the white horseman wears a crown of victory. Dapat daw diadem, yung royal crown. Pero dito, crown of victory. So, Antikristo yan, no? Kasi yung Antikristo talaga, siya yung victorious. Magtatagumpayan dito sa mundo. Sasakupin niya yung buong mundo, eh. Yung mga bansa, magpapa sa ilalim sa kanyang kapangyarihan. Kaya, crown of victory. Pero kung isipin mo mabuti, teka, si Jesus Christ din naman victorious, di ba? So, kaya crown of victory. Si Jesus yan. Sabi ng mga naunang mga Kristiyano, no? Si Jesus yan, hindi pwedeng Antikristo yan. Now, and by the way, si Jesus Christ yung sinuot sa kanyang corona, di ba? Ano rin naman yun eh. Stephanos din yung ginamit na term doon. Kasi dito Stephanos din eh.
So number 4, the white horseman comes to dominate the world. O yung white horseman dito, manlulupig. Yung Antikristo, manlulupig din, sabi nila. So he will dominate the world, kaya Antikristo yan. Now these are just some of the arguments. Mga mabababaw na arguments. Pero yan yung mga kadahilanan kung bakit maraming naniniwala na yung white horseman of the apocalypse ay Antikristo. Ang gagawin natin dito, hindi natin tatalakayin yung detalye ng white horseman. Kasi maraming maraming background dyan na pwedeng hukayin. Pero para mas maunawaan natin yan, para makita talaga natin na imposibleng Antikristo yan. Mga kapatid, listen, imposibleng Antikristo yan. Tingnan natin yung kabuuan, yung konteksto. Pati yung Book of Revelation mismo. So, punta muna tayo sa whiteboard. Tingnan natin. So, ito yung whiteboard natin. So, sasagutin natin yung tanong, can the white horseman be the Antichrist? Posible ba, mga kapatid? Possible ba na yung white horseman of the apocalypse, ito yung Antikristo? Ngayon, matutunghayan natin dito sa ating talakayan na ito na imposible yung sinasabi nila na yung white horseman na yan Antikristo. Malabo pa sa malabo po yan, mga kapatid. So, una, yan yung tanong na sasagutin natin, no? Can the white horseman be the Antichrist? So, dito po kasi sa Book of Revelation, para sa mga bagong mananampalataya, no? Para sa mga bago pa lang dito sa ganitong topic. Sa Revelations chapter 6 po kasi, may makikita tayo dyang 4 horsemen of Revelation. So, yung unang nasa kabayong puti po, yan ay yung pinakaunang horseman. Okay? Pangalawa, pana po yung hawak nun. Tapos may corona siya. Yung pangalawa, tabak, sword ang hawak. Pangatlo, timbangan ang hawak. Yung pang-apat, parang si kamatayan na. No? May sumusunod pang si Hades na si kamatayan. So, yan yung tatalakayin natin. Unawain natin, bakit ba may 4 horsemen of Revelation? Ba't may ganyang nakakatakot? Pangalawa, unawain din natin, ito ba ay past or future? Nakalipas na ba natin ito? Or something, or kung anumang horseman to na darating in the future? So, yan yung matutunghayan natin dito sa talakayan natin na ito. So, brace yourself, mga kapatid. Medyo mabigat na talakayan ito. Ito yung katulong ko, turmeric. No, para sa lalamunan. So, paano bang diskarte gagawin natin dito? So, meron ako ditong outline, 1, 2, 3, 4, 5. Una, tatalakayin natin yung term ni Antichrist. Okay, yan muna. Antichrist muna. Magkakaroon tayo ng short review. Pangalawa, unawain natin yung henerasyon ni Jesus Christ. Okay, Jesus generation. Napakahalaga po niyan para ma-interpret natin yung Revelation, ma-interpret natin yung mga horsemen na ito. Pangatlo, time and purpose of Revelation. Titingnan natin yung kailan na isulat yung Revelation, anong purpose ng Revelation. Pang-apat, audience relevance. Napakahalaga po niyan. Yung Revelation, kasi yung 4 horsemen na yun, nasa Book of Revelation eh. Nung isinulat ito sa mga unang mananampalataya sa 7 churches na sinulatan ni John, paano nila ito naunawaan at bakit ito importante sa kanila? So, audience relevance. Titingnan natin yan. Kasi minsan hindi na natin iniisip yun. No? Iniisip na lang natin Revelation sa panahon natin ngayon or in the future na parang lumalabas wala ng relevance doon sa unang bumasa. Parang gusto natin, hindi, atin yan, 4 horses of the apocalypse, paghihirap, pagdurusa, mundo, pasama ng pasama, yung mga gusto ng mga marami. Antikristo yan, future natin yan, takutin natin yung mga membro. Something like that. So, audience relevance, pag-aaralan natin. Number 5, textual evidence. Tingnan natin mismo yung mga talata. Anong sinasabi ng mga talata? Ano ba yung mga yan? Para saan ba yung mga yan? Future ba yan o nakalipas na? So, tingnan po natin. Unahin natin yung the term Antichrist. So, tingnan natin. Now, yung term na Antichrist, review lang po ito sa una nating talakayan. Matatagpuan nyo lamang po ito dito sa mga talata na ito sa 1 John and 2 John. Yan lang po yung talata na yan, Antichrist, Antichrist, Antichrist.
At marami po ang talakayan dyan. Na kung ang term na Antichrist ay dyan nyo lang matatagpuan, nararapat lamang mga kapatid, listen mga kapatid, lalo na sa mga basher natin dyan, tama naman ako, di ba? Na kapag i-interpret natin yung Antichrist, kung saan natagpuan yung term na Antichrist, doon muna natin unawain. Kaya nga pag inaral nyo yung mga talata na yan, kung saan matatagpuan yung term mismo na Antichrist, mauunawaan natin, ay, false religious teacher pala to, false teacher pala to, na nabuhay sa panahon ni John. So, ayan, marami ang talakayan yan. Ako, magsasawa kayo sa dami ng talakayan natin dyan. So, isang false teacher ito na mayroong mga disciples, na mga antikristo din. So, kaya ayan, makikita nyo, Antichrist singular, tapos may Antichrist plural. So, isang grupo ng mga religious leaders to, na sinasabi si Kristo, hindi nagkatawang tao. So, yun yung katuruan ng teaching nila. Okay, yan yung pinaka-teaching nila, katuruan na teaching pa, no? Yan yung katuruan nila. Kaya makikita nyo dito, yung Antichrist is someone who denies that Jesus Christ came in the flesh. So, religious belief yan. Religious teachers, religion nila yan. Kaya po itong term na Antichrist na ito, ayan, tingnan natin mabuti mga kapatid, no? Yan, halo-halo. Kaya yung term na Antichrist na yan, isipin nyo langka yan. Hindi yan ube, hindi yan ice cream, hindi yan, ano ba tawag rito? Leche plan, no? Hindi yan white horseman, hindi yan little horn. Yung Antichrist, ibang identity yan. Yung man of lawlessness sa 2 Thessalonians chapter 2, iba ring identity yan. Yung beast of revelation, iba yan. Yung prince, iba rin yan. Yung white horseman, iba rin. Magkakaiba po lahat yan. Okay? Now, possible na may magkakapareho dyan, pero kailangan i-justify mo kung bakit sila magkapareho. Now, halimbawa, itong man of lawlessness tsaka yung beast, pwedeng iisang tao lang yan. Pero kailangan ma-justify mo sa interpretation mo. Okay? Pero yung Antikristo, sa malaliman nating pag-aaral, religious leader talaga yan eh. Leader ng isang religious group, isang false teacher nung unang panahon, na yung grupo niya nangangatok pinto-pinto, no, naglalakbay. Kaya nga sabi ni John dun sa mga sinulatan niya, huwag niyong papasukin, huwag niyong entertain, huwag niyong batiin pag nakasalubong niyo sa daan. Itong mga Antikristo na to. So isipin niyo mabuti, itong mga Antikristo na buhay na sa panahon nila eh. So hindi yan white horseman, hindi yan man of lawlessness, hindi yan ng prince sa Daniel chapter 9. Hindi rin yan yung beast of revelation. Ngayon, yung mga interpreters sa panahon natin ngayon, ginawa, minix-mix lahat yan. Mekos-mekos mga kapatid, no? Man of lawlessness, yung ice cream, sinama dun sa ube, sinama sa saging, sinama sa langka, sa leche, pan dinurog-durog-durog, tapos nakagawa ng isang invention, no? Hindi pinag-isa, kumbaga. Halo-halo, minekos-mekos, no? Binekos-mekos ng ating mga insan. Mga insan natin dyan, na mahilig mag-mix-mix. Now, kapag ipaghahalu-haluin mo yun, kailangan mo i-justify, kailangan mong bigyan lagyan mo talaga ng pruweba, ipakita mo yung pruweba mo na iisang tao lang yan, yung Antikristo, man of lawlessness, beast of revelation, isang tao lang yan. Ang problema, walang makapag-justify ng maayos. Puro hula-hula lang. Hindi, pagsamahin na natin yan. Lahat yan Antikristo. Yan yung one world religion. Yan yung isang tao na dictator someday in the future na darating na magsisimula ng one world economy, one world religion, one world currency. Kaya mag-ingat kayo sa mga microchip at huwag kayong bumili ng Procter & Gamble, Tide Ultra at mga sabon, Safeguard. Mga ganyan. Huwag kayong bumili ng Monster Energy Drink. Huwag kayong bumili sa Starbucks. Huwag kayong mag-Google kasi lahat yan 666. Okay? So, ayan yung mga katatakutan na minekos-mekos, mix-mix, no? Mix-mix theology. So, mga kapatid, yan po, magkakaiba, no? Hindi natin siya pwedeng halu-haluin at gumawa tayo ng isang invention na, okay, someday merong one world dictator. So, yung Antichrist po na yan, iba, no? Hindi yan hinahalo-halo. So, yan lamang, no? Yung term na Antichrist, hindi natin pwedeng ihalo yan sa white horsemen of the apocalypse. Ngayon, kung gusto mong pag-isahin yung Antichrist saka yung white horsemen of the apocalypse,
tell me, bakit sila iisang tao lang? Tell me. Okay? Paliwanag mo. Gawa ka ng sarili mong vlog. Paliwanag mo ng husto. Justify mo. So far, wala akong nakitang mahusay na justification eh. Well, lumaki kasi ako sa ganyan, kaya narinig ko na halos lahat ng mga argumento. Wala lang, hula-hula lang. Now, let's go to point number 2. Napakalaga nito, Jesus generation. Now, yung 4 horsemen of the apocalypse na pinag-aaralan natin ngayon, no? Kailan ba i-release yan? Kailan ba papakawalan yan? At sino magpapakawalan yan? Now, kailangan maunawaan natin yung henerasyon ng Panginoong Hesukristo during that time. Anong nangyayari sa panahon ni Hesukristo? Para malaman natin, kailan ba i-release yung 4 horsemen yan? Kailan ba darating yan? Future ba natin yan? May darating bang mga matinending lindol, taggutom, 1/4 of the world's, 25% of the world's population mamamatay, magkakaroon ng matinding gera, pasama yung mundo. Yan ba yung mangyayari in the future? In the future ba darating yung mga horsemen na yan? So, unawaan natin, baka naman kasi sa generation ni Jesus yan, darating, o dumating na sa panahon na henerasyon ng Panginoong Hesukristo. So, unawain natin mabuti, no? Ready ba kayo? Tingnan natin, no? Pag-aralan natin mabuti. Ano bang ibig sabihin ng generation para kay Jesus Christ? Now, para sa marami, lalo ng mga futurists, iniisip nila yung generation na tinutukoy ni Jesus Christ. Listen, mga kapatid, sabi kasi ni Jesus Christ, yung mga tribulation, mga kapighatian, pagdadalamhati, yung mga trahedya, mga sakuna, mga taggutom, lindol, lahat ng yan mangyayari sa henerasyon niya. Sabi ni Jesus Christ yon. Sabi ng mga futurist, teka. Yung generation na sinasabi ni Jesus Christ na mangyayari sa henerasyon niya, ano yan, pwede nating stretch yung generation na yan, tatagal yan ng 2,000 years. Or maybe 2,500 years, no? So, when Jesus said, this generation, he was referring to something that will happen after 2,000 years pa. So, ini-stretch nila para mag-swak doon sa futurist theology nila. Now, hindi ganun yun eh. Simple lang yun eh. Wala kang makikita sa salitang generation sa Bible na tumutukoy, sinabi ni Jesus Christ, itong henerasyong ito. Wala kang makikita sa Bible na ang application nun, 2,000 years pa. Sa panahon pa natin ngayon. 2,000 years na yung lumipas. Ano yun? Stretch. Yung acrobatic interpretation. Tignan natin. Ano bang ibig sabihin ni Jesus Christ sa henerasyon? Alam niyo po, dito sa ilan sa mga talata na babanggitin natin dito. Matthew chapter 12, 16, and Mark chapter 8. At marami pang mga talata sa Bible. Laging may sinasabi si Jesus Christ na wicked and adulterous generation. Wicked and adulterous generation ask for a sign, but none will be given it except the sign of the prophet Jonah. Now, paulit-ulit yung sinasabi ni Jesus Christ yan eh. May humihingi ng sign sa kanya. Ang tanong, yung sign ba, yung humihingi ba ng sign sa kanya sa panahon natin ngayon? Of course, sa panahon niya yun. Humihingi ng sign. Ikaw ba talaga yung Messiah? Humihingi sila ng sign. Sabi ni Jesus Christ, walang ibibigay na sign sa inyo, maliban na lang sa resurrection. So, ang tawag ni Jesus Christ, mga kapatid, dun sa henerasyon na yon ay wicked, masamang henerasyon, adulterous, mapangalonyang henerasyon. Now, bakit adulterous, mapangalonya? Di ba sa mag-asawa yun ina-apply? Ganito po kasi yan. Yung Diyos natin, He is the husband. Yung bayan ng Israel, yun yung wife. Kasi yung wife niya, nireject yung husband, si God, at naghanap ng ibang lalaki. Kaya tinatawag na adulterous. Naghanap ng ibang Diyos-Diyosan. Kaya laging sinasabi ni Jesus Christ, napakasamang henerasyon to. Adulterous generation. Kaya makikita niyo po yung Jerusalem. Ano pong parusa sa isang babaeng adulterous sa Bible? Binabato, di ba? Hanggang sa mamatay. Napaka-brutal, no?
Anyway, tinan niyo po kung anong ginawa ng Diyos doon sa Jerusalem. Pinaligiran ng mga Romano at binato rin gamit yung mga catapult. Kasi bride niya yun Israel ginamit niya yung mga Romano, pinagbabato rin. Yung alam mo yung catapult, yung mga kanyon nung unang panahon, bato, nasa Book of Revelation po yun. At kung gaano kabigat yung mga bato na yun, nasa Revelation. At hindi lang nasa Revelation, nasa history pa. Ganun katindi yung etong book na to, no? Kasi siya yung saksi si Josephus. Siya yung saksi dun sa mga prophecy ni Jesus. Anyway, so, generation. So ang tinutukoy ni Jesus Christ na generation ay yung generation niya. Hindi generation natin ngayon. Kasi iba ng generation po tayo ngayon. Mga kapatid, napakarami ng lumipas na henerasyon. Iba yung generation ni Jesus, iba na ngayon. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na yung generation ni Jesus Christ, kung saan magaganap yung tribulation, ay sa panahon natin ngayon. Kasi sabi ni Jesus Christ, sa generation niya yun Okay po? I think malinaw naman yun. Ewan ko lang ba't nagugulo sa mga futurists para lang maipasok nila yung futurist theology. I-stretchin pati yung generation. Now, tinan niyo po ito Sa Matthew 23, dyan po nakasaad, alam niyo po yung tinutukoy niyang adulterous generation, wicked, napakasama, mapangalunyang henerasyon. Sa Matthew 23, dinetalye niya po yung kasalanan ng mga tao nung panahon na yon. Lalo na yung mga liderato ng templo. Nasa Matthew 23 yan. Nandyan po yung list of their sins. At hindi lang po listahan ang mga kasalanan nila, nandyan din yung 7 woes. Kumbaga, 7 sumpa, so to speak. Sinusumpa ni Jesus Christ ng 7 ulit yung henerasyon na yun. Ito yung mga listahan ng mga kasalanan nyo, then isang sumpa, pangalawang sumpa, 7 woes, all in all. Kaya pag tinignan nyo po yung Book of Revelation, meron yung 7 seals, 7 trumpets, 7 bowls of God's wrath. Kasi ito yung sinasabi ni Jesus Christ, ito yung 7 sumpa, makikita nyo rin sa Revelation, ibubuhos yung paghihirap sa inyo, yung pagdurusa, yung judgment, yung paghatol ng Diyos. So, sino yung hahatulan niya? Yung henerasyon na nabubuhay sa panahon niya. Okay po? Yun yung hahatulan niya. Para maunawa natin Revelation, kailangan nasa isip natin to. Sinong hahatulan ng Diyos? Yung henerasyon ni Jesucristo na nagpapako sa Kanya, umusig sa mga Kristiyano, mas pinili nila yung masamang gawain nila, kahit na ilang beses nilinis ng Panginoong Jesucristo yung templo, mas pinili nila yung pera. Ginawa nilang den of robbers. Kumbaga, lungga ng mga magnanakaw yung templo ng Diyos. Ganun sila kasama. Kaya merong 7 sumpa sa kanila na natupad sa Book of Revelation. So, Matthew 23, isipin niyo po, isang chapter yan. Isang chapter, nag-spend si Jesus ng isang chapter para lang i-discuss yung kasalanan ng henerasyon na yon, lalo na yung mga liderato sa templo. Now, Matthew 23, verse 36, ang sabi po ng Panginoong Jesucristo. Tingnan na natin, Okay, pause muna tayo. Ang dami na itong information dito, Burger. Kanina, halo-halo ngayong burger, Nagugutom na kasi ginagawa ko itong video na to. Alright. So, pag kumakain po kayo ng burger or sandwich, I hope maalala nyo itong discussion natin na to. Sabi po rito sa Matthew chapter 23, verse 36, yung generation ni Jesus Christ, yun yung dadanas ng gera, lindol, tagutom, darating yung mga false messiah, magkakaroon ng persecution sa church, wawasakin yung templo, lahat ng parusa, pati yung Great Tribulation, mangyayari yon sa henerasyon ni Jesus Christ. Bakit? Sila yung makasalanan Ayun listahan ng kasalanan nila, sila yung paparusahan. Lalo na yung liderato ng templo na nagpapako sa ating Panginoong Jesucristo. So sabi ni Jesus Christ sa Matthew 23, kung saan nilista ng Panginoong Jesucristo lahat ng kanilang mga kasalanan, sabi ni Jesus Christ doon, katotohanang sinasabi ko sa inyo. Sino mga kausap niya? Yung mga Pariseo, mga liderato ng templo na napakasasama na siyang nagpapako kay Kristo. Matthew 23:36.
Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na ito, yung paghatol ng Diyos sa kanila, ay darating sa lahing ito. Kaninong lahi daw darating yung tribulation, mga lindol, mga tagutom, mga paghihirap, gera, sa lahing ito, mga kapatid. Sa lahi ng mga nabubuhay sa panahon ni Jesus Christ. Okay, Matthew 23:36. So, bakit sa lahing ito? Sila yung adulterous and wicked generation eh. Sila yung nilista ng Panginoong Hesukristo lahat ng kasalanan nila eh. Inisa-isa ni Jesus Christ eh. Kaya yung judgment, natural lang na dadating sa lahi nila. Kaya maunawa natin, magkakaroon tayo ng idea ng 4 horses of the apocalypse. Lahat ng pagdurusa at paghirap, kamatayan, pagdanak ng dugo. Darating pala yun sa lahi na yun. Kasi yung revelation po mga kapatid ay revelation ng Panginoong Hesukristo. Yung Matthew 24, prophecy ng ating Panginoong Hesukristo. Magkaragtong yun eh. Kaya pag inaral mo yung 4 horses of the apocalypse, tsaka yung prophecy ni Jesus Christ sa Matthew 24, parang ano yan, talagang pwede mag-holding hands yan. Swak na swak. So, tingnan naman po natin yung pangalawang beses na sinabi ni Jesus Christ yung this generation. Sabi ni Jesus Christ, inulit niya pa yan sa Matthew 24:34, this generation. So, hindi sa henerasyon natin, kundi sa henerasyon ni Jesus Christ. Sila yung dadanas ng mga tribulation at paghihirap. Now, sabi po rito sa Matthew 24:34, pakinggan po natin mga kapatid, katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi lilipas. Mga kapatid, yung mga nanonood sa atin para lang maghanap ng mali. Pag-aralan natin mabuti. Sabi ni Jesus Christ, katotohanan daw yung sasabihin niya, hindi lilipas ang lahing ito. Yung lahi na wicked and adulterous generation, henerasyon ng Panginoong Hesukristo, hindi daw lilipas yon hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay na ito. Ibig sabihin, magaganap ang lahat ng mga bagay na ito sa henerasyon na yon. Hindi lilipas yun. Hindi lahat mamamatay hanggat hindi dumadating ito. So, ano yung mga bagay na tinutukoy rito na magaganap sa henerasyon ni Jesus Christ? Ayan na yan. Kaya po, pagkakain tayo ng burger, isipan natin yon. Ito yung ganito lang kasimple interpretation. Ang tawag kasi dito sa interpretation or hermeneutics ay inclusio. May sinabi si Jesus Christ na this generation, sila yung dadanas ng mga kapighatian. May sinabi si Jesus Christ sa ibaba na this generation, sila yung dadanas ng kapighatian. Lahat ng nasa loob noon, inclusion, tawag ng included. Lahat ng included doon. Parang sinandwich. Lahat yun magaganap sa henerasyon na yun. So ano-ano yun? Wars and rumors of wars. Earthquakes. Darkening of heavenly bodies. Kasama po yan. Historically kasama yan. False Messiah. Dumating na sa time ni Jesus Christ yun. Sa henerasyon ni Jesus Christ yung mga bolaang mga Messiah. Yung Great Tribulation na pinapanakot ng marami na darating daw 7 years in the future or 3.5 years in the future, parating pa lang. May mga Kristiyano, depende pa sa theory mo ng rapture, dadanas ng Great Tribulation yung mundo. Okay? Dadanas tayo ng matinding kapighatian. Nakakatakot nga naman, no? Ewan ko ba? Kawawa naman yung mga membro na natatakot sa wala, no? Imbis na maging busy sa pag binigyan ka ng Diyos ng business, pagbutihin mo. Yung iba, pag sineryoso yung Great Tribulation in the future, Antichrist in the future, napapabayaan yung negosyo. Totoo po yan. May mga kilala po ako na napabayaan na yung mga pinagkatiwala ng Diyos sa kanila dahil kaka-tribulation na yan. So, kasama po dyan yung gospel proclamation. Ibig sabihin, yung church, iproproklama yung ebanghelyo. Nangyari rin naman sa time ni Jesus Christ. At dahil proclaim nila yung gospel na yon, they were persecuted. Diba? Yung early church, sa henerasyon na tinutukoy ni Jesus Christ, pasok na pasok pa yung early church, yung first century Christianity. Sila yung pinag-uusig ng mga Hudyo. Tinayin niyo po si Stephen, di ba? Binato siya hanggang sa mamatay. So they proclaim the gospel, they're also being persecuted. And then, destruction of the temple. Kailan ba nawasak yung templo? AD 70. Pasok na pasok sa henerasyon na tinutukoy ni Jesus Christ. Taggutom. So lahat po ng yan, ng mga palaman na yan, yung kamatis, lettuce,
ketchup, yung mga meat na yan, keso, bacon, lahat ng yan, sinandwich yan ng dalawang tinapay. So, this generation, yan yung tinapay sa itaas, this generation, tinapay sa ilalim, lahat ng yan, sinandwich, inclusio po ang tawag dyan. So, may timestamp. Lahat ng to, mangyayari to sa henerasyon na tinutukoy ng Panginoong Jesucristo. Okay? Okay, siguro marami na ako nabanggit. Pause muna tayo. Pag-isipin natin mabuti. Ba't ko ba sinasabi itong generation ni Jesus Christ? Okay? Ito po ang kadahilanan niyan. Kasi po itong prophecy ni Jesus Christ na to sa Matthew 24, ito ba ay connected sa Revelation? Kasi magkarugtong po yung istorya na yun eh. So ito po yan. Yan pong Matthew 24 na yan, yung may Great Tribulation na yan, is connected to Revelation. Alright? Connected yan sa Revelation. Is connected. Ayan, lagyan nyo na lang AD. Is connected to Revelation. And that brings us to point number 3. Okay? So, malinaw naman po sa atin, I hope, no? Na yung term na Antichrist, hindi natin pwedeng interpret niya na yung white horseman of the apocalypse. Ipapasok natin yan. Gagawin nating mekos-mekos yan, no? Tapos yung generation na tinutukoy ni Jesus Christ na dadanas sa mga tribulation, kapighatian, time ni Jesus Christ yon. Kaya itong 4 horses of the apocalypse, magkakaroon tayo ng idea na time din ni Jesus Christ yan. So, we will go to the time and purpose of Revelation. Okay? Kasi po, mahalaga po yung generation na yan eh. Sa generation kasi ni Jesus Christ, dumating yung 4 horses of the apocalypse. Now, let's go to the time and purpose of Revelation. Ilagay nyo lang po natin to sa isipan natin. Actually, maganda itong ginagawa nating talakay na to kasi maunawaan nyo yung maraming mga writings sa Bible. Writings nila Peter, writings nila Paul, writings nila James. Kasi yan din naman yung background nila eh. Inom muna ka ng turmeric. Sabi ng ilan sa mga nanonood sa ating Quentheology, sana daw hindi na ako makapagsalita buong buhay ko. Yung lalamunan ko lumala pag isasalita ako. Maraming nagbe-wish sa akin ng mga pangit eh. Anyway. Mahal na mahal nila yung theology nila. Magkakapatid pa rin naman tayo sa pananampalataya, no? Kahit na magkakaiba tayo sa end times. As long as we believe that Jesus Christ is our Savior, as long as we believe that salvation is by grace through faith in Christ alone, we believe in the Trinity, wala tayong problema, no? Magkakapatid tayo sa pananampalataya. So, kahit na magkakaiba tayo sa end times, that's fine. I have ganito yung theology ko. Very biblical. Yung theology mo, unbiblical. Okay lang yun. Basta sa mga minor doctrines lang naman. Hindi naman to minor na hindi importante. Importante pa rin to, syempre. Pero, hindi naman siya ganun ka-essential na mawawala kaligtasan mo, no? Hindi tayo magkapatid sa pananampalataya. Anyway, time and purpose of Revelation. Again, yung 4 horses of the apocalypse, makikita nyo po yan sa Revelation chapter 6. Makakatulong po sa atin paano maunawaan yung 4 horsemen na yan kung alam natin yung kabuuan ng Revelation. So, tingnan natin yung time ng Revelation. Kailan ba talaga matutupad yung Revelation? Tingnan nyo po dito sa Revelation chapter 1. Umpisa pa lang po ito Hindi ko alam bakit yung interpretation dito ng marami, hindi nila maunawaan ng maayos. Samantalang napakalinaw nito. Sabi nila, marami nagpaparatang sa akin, uy, bula ang propeta ka, yung Revelation, nakalipas na para sa'yo. Well, hindi naman lahat ng Revelation, nakasad sa Revelation, nakalipas na. Majority lang po ng nakasulat sa Revelation, tapos na. Kasi po, ito pong sinasabi, unang mga talata pa lang po ito sa Revelation. Revelation chapter 1, verse 1 to 3. Ito ang pahayag ni Jesucristo na ibinigay ng Diyos sa Kanya at Kanyang inihayag kay Juan. So, pahayag ito, revelation ito ni Jesus Christ. Tandaan natin ang Book of Revelation ay revelation ni Jesus Christ. Ang Matthew 24 ay prophecy ni Jesus Christ. Magkarugtong po yan.
So, revelation ni Jesus Christ, ibinigay ng Diyos sa kanya at kanyang inihayag kay Juan na alipin niya sa pamamagitan ng anghel na kanyang isinugo. So, meron pa palang mediator. Jesus Christ angel to si John. Tapos yung mga recipient, yung tumanggap ng Book of Revelation. So, ang layunin ng paghahayag na ito ay ipakita sa mga alipin ng Diyos. So, sila yung unang tumanggap ng Book of Revelation, 7 churches, mga alipin ng Diyos. Ang mga bagay na malapit ng maganap. Tingnan niyo mabuti Malapit ng maganap. So, yung Book of Revelation pala, malapit ng maganap. So, mga kapatid, anong interpretation natin dyan? Para sa iba, malayo pang maganap yung Revelation, di pa nga nangyayari yan, future nga natin yan baka next year pa yan, or pag dumating na yung Antikristo, sign na mangyayari na yung Book of Revelation. Mga kapatid, nung sinulat ito 2,000 years ago na, sabi ng aklat na ito, malapit ng maganap. 2,000 years ago na, malapit ng maganap sa time nila. Tapos sasabihin natin, hanggang ngayon, di pa natutupad. Kasi future natin. Kaya maling-mali yung mga futurists, di ba? Parang, hindi mo ba nababasa to? Sabi dito, malapit ng maganap. Yung Revelation, mga kapatid, ay malapit ng maganap. Ibig sabihin, malapit ng maganap sa panahon pa lang ni John. At hindi na ito magtatagal pa ng 2,000 years. Kasi 2,000 years, malapit ba yan? Ang layo nun. Di ba? Patay na yung mga tao, hindi pa nagaganap. Kaya malabo talaga yung futurist mag-interpret ng Revelation Pero yung Revelation, interpret mo na future, hanggang ngayon di pa rin nangyayari. Sabi nga rito, malapit ng maganap, di ba? Pinatot. Kaya mga kapatid, yung isa sa mga goal natin dito, wag maparanoid yung maraming mga Kristiyano. Magkaroon sila ng mindset na, teka, conqueror pala tayong mga Kristiyano. Tayo pala yung nagwawagi. Hindi pala yung one world government in the future na Antikristo na sasakop sa mundo. Kristiyano pala yung sasakop sa mundo sa pamamagitan ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. That's the mindset. Kaya kailangan ma-interpret lang natin to ng tama. Yung Revelation, mga kapatid, ay malapit na maganap sa panahon nila. Pinatototohanan ni Juan ang lahat ng kanyang nakita. Ito ang kanyang patotoo tungkol sa mensahe ng Diyos at sa katotohanan ng ipinahayag ni Jesucristo. Pinagpala ang bumabasa ng aklat na ito, ang mga nakikinig sa propesiya nito, at tumutupad sa nasusulat dito sapagkat malapit na itong maganap. Inulit pa 2 beses. Yung mga futurists, ewan ko kung nabasa ba nila yan. Inulit na nga 2 beses. Pinakaunang talata pala yan, first 3 verses in the Book of Revelation, sinabi na malapit ng maganap. Hanggang ngayon, siniisip nila, hindi pa rin nagaganap. 2,000 years na yung lumipas. 2 beses na nga inulit I don't know. Anyway, mga kapatid, wag tayong matatakot. Ang Book of Revelation, unfortunately, kinakatakutan ng marami, no? Parang maraming napaparanoid. Parang nagkakaroon ng anxiety. Kasi pag binasa mo talaga yan, puro katatakutan Matatakot ka talaga Kapag hindi mo naintindihan. Pero pag naintindihan mo, makikita mo sa Book of Revelation, katagumpayan ng Panginoong Jesucristo. It's all about the victory of the Lord Jesus Christ. So, yung Book of Revelation malapit ng maganap sa panahon pa lang nila. Okay? Now, so time. Yung time ng Revelation, ang fulfillment niyan, ang katuparan niyan, sa panahon pa lang nila. Okay? Now, tingnan natin itong date na ito para mas lumiwanag sa ating mga isipan, no? Yan. So, ito yung Revelation. Mabilis lang. Tatalakayin ko to, no? Si Jesus Christ nag-prophesy siya. Sabi niya, yung generation niya, which is 40 years, normal interpretation ng generation sa Bible, 40 years. So, from 30 AD, let's say 30, 31, 32, 33, depende sa calendar mo, kung kailan pinako si Kristo. Nung nag-prophesy si Jesus Christ, let's say 30 AD, ang tapos ng 40 years na yun ay 70 AD. Ibig sabihin, yung 4 horses of the apocalypse, dyan magaganap. Yung tribulation, dyan magaganap. Yung wars, rumors of wars, famine, earthquakes, dyan magaganap.
persecution dyan magaganap. Now, yung Revelation naman, Revelation ng Panginoong Jesucristo, naisulat to noong 68 AD. Pwedeng before pa. Let's say 65, 66, 67. Now, bakit 68? Bakit hindi pwedeng lumampas ng 68? Kasi si Nero namatay noong 68 AD. June 68 AD. Now, sabi sa Book of Revelation chapter 17 verse 10, ang Revelation ay naisulat nung sa panahon na si Nero or the sixth king, siya yung hari ng Roma. Okay? So, 68 AD. So, hindi pwedeng nasulat yung Revelation ng 69 AD. 68 AD talaga. Plus the fact that in Revelation chapter 11, makikita nyo, merong temple doon. Yung temple, Jerusalem Temple. Now, hindi pwedeng naisulat yung Revelation ng AD 95-96. Kasi AD 70 pa lang, winasak na yung temple, wala na. Sabi pa ni Jesus kay sa prophecy niya, walang bato na magkapatong sa kapwa bato na matitira. Talagang mawawala yan, maglalaho yung temple na yan. So, nung AD 95-96, obviously, wala nang temple. Pero sa Book of Revelation, nandun pa yung temple, pinapasukat nga kay, sa Revelation chapter 11 Sukatin mo yung templo. Nandun pa yung templo, ibig sabihin hindi pa nawawasak. Kaya ang Book of Revelation ay naisulat bago wasakin ng templo, bago mamatay si Emperor Nero. So, let's say AD 65, 66, 67, 68, or even earlier. Kaya, maunawaan natin ngayon, mga kapatid, na sinasabi rito sa binasa natin, Revelation chapter 1, 1-3, na yung Book of Revelation marapit na ngang maganap. Bakit? Kailan magaganap yon? Ayan, bilang ka lang, ilang taon lang. 68 AD to 70 AD. Halos, let's say, 65, 66. Wala pang 5 taon. Kung 68 AD yan, halos 2 taon lang. So, talagang masasabi natin, malapit na maganap. Yung Revelation, chapter 11, nandun pa yung templo, pero pagdating ng ilang taon lang, wawasakin na yon ng mga Romano. Dadanasin na nila yung Great Tribulation na nandun sa prophecy ni Jesus Christ. Okay? So, tanong, yung 4 horses of the apocalypse, kailan i-release yan? Sa generation ni Jesus Christ, pasok pa rin sa 40 years. Yung Revelation chapter 6, nandun yung 4 horses of the apocalypse. Kailan i-release yan? Sa time ni Jesus Christ. Sa henerasyon na tinutukoy ni Jesus Christ. At ni-release yung 4 horses of the apocalypse na yan against, listen to this, ito na yung pinaka-clue natin. Ni-release yung 4 horses of the apocalypse na yan against the temple. Hindi po yan mag-experience natin in the future worldwide, na magkakaroon ng gera worldwide, magkakaroon ng matinding tagutom worldwide, 25% of the world population mamamatay, dadanak ang dugo worldwide. Ito po ay hindi future or present natin, ito po ay nakaraan na. Kasi sabi ng Revelation, malapit nang maganap. Ilang taon lang, 68 AD to 70 AD. Sila talaga yung dadanas niyan. Okay po? I hope malinaw yan, Yung 4 horses of the apocalypse. Now, tingnan po natin rito. The purpose of Revelation is to comfort the believers. Ayan. Ibig sabihin, yung 4 horsemen of the apocalypse, ang purpose niyan is to comfort the believers. Siguro, emphasize pa natin isa pa. The purpose of Revelation, including the 4 horsemen of the apocalypse, ang purpose po niyan is to comfort the believers. Kaya po yung unang mga bumasa ng Revelation, na-comfort sila, mga kapatid. Audience relevance. Na-comfort sila. Hindi sila natakot, hindi sila nangamba, na-comfort sila. Kasi yung 4 horses of the apocalypse na yan, hindi yan kaaway, hindi yan antikristo. Yan po ay, kumbaga, nasa panig ni Kristo. Okay? Teka, nagugulan siguro yung marami, Ulitin ko. The purpose of Revelation is to comfort the believers. At kapag nabasa ng mga believers yan, mananampalatayang 4 horses of the apocalypse, nako-comfort sila. Ang tanong, bakit? Ayan na yung context ng Revelation. Yan na yung context ng Revelation. Dinadahan-dahan ko lang po yung ating talakayan kasi po marami tayong kino-cover dito. So, time and purpose of Revelation, malapit na maganap sa panahon nila. Nasulat ang Revelation nung before 68 AD or before 70 AD.
Ang purpose po niyan is to comfort the believers. Yung 4 horses of the apocalypse, including the white horseman of the apocalypse, ang purpose po niyan is to comfort the believers. Sinulat ito ni John, galing kay Jesus Christ, to comfort the believers. Now, this brings us to point number 4, audience relevance. Now, paanong nako-comfort yung mga unang tumanggap, yung 7 churches, yung unang tumanggap ng Book of Revelation? Paano sila na-comfort? So, tingnan po natin. No? Now, ito po yung Jerusalem. Okay? Yung Temple of Jerusalem. Tawagin natin yung Old Jerusalem or Physical Jerusalem. They persecute the New Jerusalem. Alam niyo po sa Bible, mababasa niyo naman, no? Sabi roon na yung church is the temple of God. Kaya sa Book of Revelation, yung church, sila na talaga yung temple o tinatawag na New Jerusalem. Nabasa niyo ba yon sa huling mga pahina ng Revelation? Yung church ay New Jerusalem, the bride of the Lamb, the bride of Christ, the bride of the Lamb. Isipin niyo po mabuti. Yung wicked and adulterous generation, yung Israel, adulterous prostitute. Kaya mababasa niyo sa Revelation, may prostitute doon, nakaupo doon sa beast. Yun yung Israel naging prostitute, kaya adulterous ang tawag ni Jesus Christ. Tapos meron ng bagong bride. Yun yung church na tinatawag ring New Jerusalem sapagkat yung Old Jerusalem, yung Israel, naging corrupt, naging prostitute, naging adulterous. So, ang ginawa nitong Old Jerusalem na to, they persecuted the church, the New Jerusalem. Now, hindi lang yung church yung persecute niya, siyempre unang-una doon si Jesus Christ. Okay? Yung liderato ng templo, yung mga Pariseo, Sadduceo, yung high priest, sila yung nag-persecute kay Jesus Christ. Kaya ang sabi ni Jesus Christ sa John 15:20, if they persecuted me, they will persecute you also. Pinersecute nyo ako ng templo, ng Jerusalem, ng liderato ng Israel, pe-persecute din niya kayo. Kaya pag sinabi nung nating audience relevance, yung unang mga Kristiyano, sila yung pinersecute, sila yung nandun sa tribulation, na sila yung dumadanas rin ng kapighatian. Kasi yung master nila, si Jesus Christ, pinersecute. Sabi ni Jesus Christ, kayo din ipapersecute. Tingnan niyo po sa New Testament. Mga Christians, they're being persecuted. Halimbawa po niyan, si Apostol Pablo. Si Apostol Pablo, nung pinersecute niya yung church, yung iglesia, humingi pa siya ng kasulatan doon sa high priest sa Jerusalem, sa templo, para i-persecute yung mga Kristiyano. Bakit? Kasi yung sentro ng pang-uusig ay nagmumula sa Jerusalem, sa mga liderato ng templo. Si Paul dun humingi ng lisensya. And later on, si Paul naging Kristiyano. Sinong umusig sa kanya? Templo pa din. Yung mga liderato ng templo. Now, si Stephen sa Book of Acts, by the way, sa Book of Acts, pag binasa niyo yung Book of Acts, isang diretso, mula sa chapter 1 hanggang 28, makikita niyo na yung, sa Book of Acts, yung church, the church was trying to survive the persecution. Early church yun yun yung pinakaunang mga house churches Talagang kawawang-kawawa sila dahil sa persecution ng mga Hudyo, ng Israel, ng Jerusalem, ng liderato ng templo. Kasi sila na yung new temple They're the temple of God. Yung God, wala na dun sa Jerusalem. Nandun na sa New Jerusalem. Yung God, yung Diyos, wala na dun sa templo nila. Nandun na sa temple of God, the church. Kaya pinersecute nila ng pinersecute. Yan, alimbakan yan si Stephen. And then later on sa Book of Acts, I think Acts chapter 8, nagkaroon ng malawakang persecution on. Nagsikalat yung mga Kristiyano. Now, kung pag-uusapan natin persecution, napakaraming talata niyan. Matthew, John, Acts. Yung Book of Acts talaga puro persecution. 2 Corinthians, Thessalonians. Di ba sa Thessalonians, nandun yung man of lawlessness, sabi ng Panginoon, yung nagdudulot ng kapighatian sa church ay bibigyan din ng kapighatian
ng Diyos. Kumbaga, pahihirapan ng Diyos ang mga nagpapahirap sa church. Kasi they're being persecuted, yung mga Kristiyano sa Thessalonica, sa Timothy, Hebrews, Peter, James. Wala pa nga dyan yung Revelation. Ang dami dito sa Matthew, Mark, Luke. Hindi ko na sinama rito. Yan yung mga halimbawa na yung New Testament church, they were being persecuted. Kaya, yung mga apostles, di ba, pinapugutan ng ulo, halos lahat sila, martyrdom pinatay ng brutal maliban na lang kay John. So, yan yung konteksto ng New Testament, they're being persecuted. Now, kaya si Apostle John na nagsulat ng Revelation, pakinggan niyo pong mabuti mga kapatid. Alam ko marami tayong natatalakay, marami na tayong nako-cover, pero pag-isipan niyo pong mabuti, yung konteksto, audience relevance. Ano yung pinagdadaanan nila? So sabi rito ni John, dito tayo mag-focus kasi Revelation yung topic natin. Revelation chapter 1 verse 9. Sabi rito ni John, akong si Juan, na inyong kapatid at inyong karamay sa kapighatian, at sa karian at sa pagtitiis alang-alang kay Jesus. Sino daw yung nasa kapighatian? Pagtitiis? Si John. Tsaka yung sinulatan niya, yung 7 churches. So, 7 churches yun. Ang daming lugar nun. Sabi ni John, hindi kayo na 21st century, 2,000 years yung tinutukoy sa Revelation. Okay? Kami, si John, tsaka yung sinulatan, kami yung nasa kapighatian. And by the way, yung kapighatian na yan, companion in the suffering, yung kapighatian na yan, sa Greek yan ay thlipsis. Thlipsis. Sa ibang translation po yan ay tribulation. Kaya po doon sa Matthew 24, sa prophecy ni Jesus Christ, makikita niyo yung Great Tribulation. Thlipsis megale. Mega means great. Thlipsis means tribulation. Doon natin nakuha yung Great Tribulation. Sabi ni John dito, sila yung nandun sa thlipsis, sila yung nandun sa tribulation. Sila nasa pagtitiis. So, ang konteksto po ng Revelation, they're being persecuted. Inaapi sila, inuusig sila. Kaya, Revelation chapter 1 yan. Pagdating sa chapter 2, verse 9 and 10, and sa mga sumusunod sa mga chapters, di ko na may isa-isa. Hanggang 1 and 2 muna tayo, no? Kasi ang dami nating i-cover. Sabi rito, alam ko ang mga kapighatian na dinaranas mo. Sabi dun sa one of the 7 churches. Sabi ni Jesus Christ, alam ko yung kapighatian, yung suffering, yung thlipsis nyo. Nalalaman ko rin ang mga paninirang puri sa inyo ng mga nagpapanggap na mga Hudyo. Ito yung mga Hudyo daw sila, pero in reality, they're not really Jewish. Hudyo lang sila by blood, sa laman. Pero spiritually, they are far from God. So itong mga Hudyo na ito, mga Parisiyo, mga Saduceo, liderato ng templo, hindi sila tunay na Hudyo, so to speak, no? Ngunit ang totoo, sila yung mga kampon ni Satanas. Ayan. Yung nandoon sa templo ng mga Hudyo, sabi ni Jesus Christ, mga nagpapanggap lang na Hudyo yun. Hudyo lang sila sa laman. Pero ang totoo niyan, hindi sila mga anak ng Diyos, kampon sila ni Satanas. Napakatindi ng Revelation, no? Kampon daw ni Satanas yung mga nandun sa templo, yung sa synagogue, saka sa mga synagogue na umuusig sa Kristiyano. Kampon ni Satanas sila. Tindi, no? Kaya sabi dito, huwag kang matakot sa mga pag-uusig na malapit mo nang danasin. So sila pala, yung mga sinulatan ng Book of Revelation, sila pala yung dadanas ng pag-uusig na malapit na nilang danasin. Particularly sa church na ito. Pero yung iba, dumaranas na ng pag-uusig. Kagaya ni Juan. So makinig ka. Ipapabilanggo ng dyablo ang ilan sa inyo bilang pagsubok. Magdurusa kayo. Sino daw magdurusa? Yung mga sinulatan ng Book of Revelation. Yung original recipient. Okay? Dahil na natin natatalakay, no? Zoom out muna tayo. Zoom out, zoom out, zoom out. So, audience relevance. Pag sinabi natin audience relevance, gaano kahalaga sa kanila yung Book of Revelation? Mahalaga sa kanila yan kasi inuusig sila eh. Sila yung nasa thlipsis, sila yung nasa tribulation, sila yung nasa kapighatian. Kaya nga,
yung 4 horses of the apocalypse, listen to this mga kapatid, no? Yung 4 horses of the apocalypse, kailangang mai-release. Ayan na. Pasok na tayo sa konteksto. Kailangang mai-release yung 4 horses of the apocalypse. Pag ni-release yan, ang goal ng 4 horses of the apocalypse, wasakin ang templo. Ipaghiganti, ipaglaban ng mga Kristiyano. Diba? Antindi, no? Sipin mo nga naman, no? Ang interpretation sa white horseman, yung pinakaunang kabayo, puting kabayo, no? Yung nakasakay doon, Antikristo. Talagang matatakot ka eh. Pero kung ikaw yung original reader nito, gustong-gusto mong ma-release yung white horseman of the apocalypse. Why? Because that rider is against the enemies of Christianity. Okay ba yan mga kapatid? Audience relevance. Sila yung inaapi, inuusig yung mga Kristiyano. Gustong-gusto nilang pakawalan ng Panginoong Jesucristo yung mga kabayo na yun para ipaghiganti sila, ipaglaban sila, depensahan sila, at hatulan yung mga kaaway ng mga Kristiyano. Yung templo, yung liderato ng templo, yung Israel, yung mga kampo ng Diablo, kampo ni Satanas na mga Hudyo. Parang anti-Semitic, no? Hindi po ang anti-Semitic, Yun lang yung ano talaga, yun yung reality sa Bible. Pinapako ng mga Hudyo si Kristo. Inusig ng mga Hudyo yung early church. Inusig ng mga Hudyo yung mga apostles. Kaya ipaghihigante sila ng Panginoong Jesucristo. Siya yung magpapakawala ng mga horsemen. Okay? Now, tingnan natin. Textual evidence. Totoo ba yung sinasabi ko? Di tingnan natin. Now, dako tayo dito sa panghuli. Textual evidence. Now, dito po sa 4 horsemen of the apocalypse, ito po ay kabilang to sa scroll. Okay? Meron pong binalumbon na kasulatan, dokumento. Yan po ay divorce certificate na ibinibigay sa Israel. Okay? Pero that's a different topic. May 7 seals yun, 7 selyo. Pero hindi po ganyan na itsura nun eh. Dapat isang selyo, bubuksan mo, tapos isang selyo ulit, bubuksan mo ulit, tapos babasahin mo, isang selyo, bubuksan mo ulit, hanggang matapos yung 7 selyo. Hindi po ganyan na dikit-dikit. Ano po yun? Isa-isa. So, pagbukas ng unang seal, puting kabayo yung lumabas. Pagkatapos ng isang seal, pulang kabayo lumabas. Pagbukas ng isang seal, itim na kabayo, and then maputlang kabayo, and then yung mga saints sa langit na dumadaing sa Diyos. And then, ito yung celestial, mga heavenly bodies. And then, ito, there was silence in heaven. Now, nung sabi po dito sa Revelation chapter 5, bago mag-Revelation chapter 6, no? Itong scroll na to, walang makapagbukas. Okay, pause muna tayo. Mukhang marami tayo natatalakay. I hope nasusundan natin, Tingin ko malinaw naman yung mga paliwanag natin dito. Pero I hope ma-accomplish natin yung goal natin. Na maunawa natin tong konteksto. Anong nangyayari dito sa white horseman na ito. Kahit matagalan tayo, no? Medyo matagal yung discussion natin dito. Ang goal ko sana mga 30 minutes lang. Pero hindi kakayanin, hindi natin maintindihan kapag mga 30 minutes lang. So, sabi po rito sa Revelation chapter 5, verse 4 and 5, walang makapagbukas ng scroll na yon. Kaya nga sabi rito ni Juan, si Juan po, buong kapaitan akong umiiyak dahil walang natagpo ang karapat. Dapat, pause muna tayo. Unawain natin to kasi very important to Yung white horseman of the apocalypse ba, Antikristo ba yan? Oo o hindi. Tingnan natin to. Sabi ni Juan, buong kapaitan akong umiiyak dahil walang natagpo ang karapat, dapat na magbukas at tumingin sa nilalaman yun, yung scroll. Ngunit sinabi sa akin ng isa sa matatandang pinuno, huwag kang umiyak. Tingnan mo, ang leon mula sa lipi ni Huda, ang anak ni David, ay nagtagumpay at may karapatang mag-alis sa 7 selyo. So isipin niyo pong mabuti, no? Bakit umiiyak? Bakit umiiyak si Juan nung walang makapagbukas
ng selyo. Walang makapag-release sa puting kabayo. Bakit siya umiiyak? Simple lang. Umiiyak siya kasi bilang Kristiyano, gusto mong i-release ng Panginoong Jesucristo yung white horseman. Kasi yung white horseman na yan yung paghatol ng Diyos sa mga nagpapahirap sa mga Kristiyano. Yung white horseman na yan, kakampi ng mga Kristiyano yan, mga kapatid. Okay? Simula nung unang panahon hanggang 1,800 years ng history natin, puro kakampihan ng Kristiyano yung white horseman na yan. May nag-interpret na si Jesus Christ yan, representative ni Jesus Christ, army ni Jesus Christ, basta panig kay Jesus Christ. Neto na lang yung huli lumabas na Antikristo. Kasi nga, wala, gusto lang nila, mekos-mekos lang, diba? Isipin niyo pong mabuti, Revelation chapter 5 verse 4 and 5, umiiyak si John. Bakit siya umiiyak? Walang makapagbukas ng selyo, walang makapag-release ng kabayong puti. Kung Antikristo yan, bakit siya umiiyak? Excited, sa sobrang pagka-excited niya nga, umiiyak siya, Lord, sino magbubukas nito? Tapos ang laman pala, parang regalo, no? Ang laman pala, Antikristo. Diba? Diba? It doesn't make sense. Buong kapaitan siyang umiiyak, kasi nga, nananabik siya, gustong-gusto ni Juan, i-release ni Jesus Christ yung kabayo. Walang natagpo ang karapat-dapat na magbukas, tumingin sa nilalaman yon. Iyak siya ng iyak, humahagol siya sa iyak. Kailangan ma-release yung kabayo, sino magbubukas? Sabi ng isang matanda, huwag kang umiyak. Merong comfort again. Book of Revelation was written to comfort the believers. Sabi ng matanda, isang matandang pinuno, huwag kang umiyak. Ito yung comfort sa'yo. Si Jesus Christ, the Lion of Judah, He will break the seal. He will open the seal. Papakawalan niya yung kabayang puti na yan. Yan ay lulupigin niya yung mga nagpapahirap sa inyo. Malinaw, no? Sige, minsan tanongin nyo rin yung mga nagsasabing Antikristo yan. Tanongin nyo, bakit si Juan iyak siya ng iyak nung walang makapagbukas ng selyo? Hindi ma-release yung kabayang puti. Ba't siya iyak ng iyak? Bakit sabik na sabik siyang i-release yon kung Antikristo yon? Diba? Simple logic lang yan eh. Kaya yung white horseman na yan, hindi po yan Antikristo, mga kapatid. Mekos-mekos lang yon. Mix-mix theology lang yan. Yan po ay kakampi ng mga Kristiyano. So, tingnan po natin. Zoom out tayo. So, excited na excited si Juan. Bakit? Kasi po, yung white horseman of the apocalypse, ito ay parte ng wrath of the Lamb. Wrath, puot, galit ng Panginoong Jesucristo. Galit ng Panginoong Jesucristo kanino? Sa mga umusig sa Kristiyano. Sa mga hindi mananampalataya. Sa mga quote-unquote, no? Sabi dito sa Revelation, kampo ng Diablo, kampo ni Satanas. Nakakala nila sa Diyos sila, pero kay Satanas sila panig. So, yung puot ng Panginoong Jesucristo, ibubuhos sa templo. Sila yung dadanas ng Great Tribulation. Sila yung dadanas lang lahat ng kapighatian na nasasaad sa Revelation. Sabi nga ni Jesus Christ, di ba, mayroong 7 sumpa sa Matthew 23. Sa Revelation, 7 selyo yan. 7 trumpets yan. 7 bowls of God's wrath, puot ng Diyos, ibubuhos doon sa Jerusalem. At sila yung dadanas ng Great Tribulation. Okay, parang ganito po yan. Ipinaranas ng Jerusalem yung tribulation sa mga Kristiyano. Inusig nila eh. Okay? Pero ipaparanas ni Kristo yung Great Tribulation sa Jerusalem at sa liderato ng Israel. Okay? Kaya po yung 4 horsemen of the apocalypse po na yan po ay wrath of the Lamb. Puot po yan ng Panginoong Jesucristo. Nire-release niya po yan. Laban kanino? Sa templo. Hanggang sa ano? Hanggang sa masunog yan at mawasak at walang matira. Sabi ni Jesus Christ sa Matthew 24, walang matitirang batong magkapatang sa kapwa bato dyan sa templo na yan. Lahat yan guguho, mawawasak, susunugin, bubuwagin ng mga Romano. At Romano po yung ginamit ng Diyos para sa katuparan ng kanyang kalooban. Now, tingnan po natin sa Revelations chapter Pakinggan natin mabuti, no? Kahit overtime tayo sa pero I hope marami tayong natututunan. Tsaka malumanay lang ako, relax lang.
Ayaw marami tayo na pupulot dito sa pinag-aaralan natin. Nasa textual evidence na tayo. Point number 5. Tingnan natin po yung unang kabayo. Sabi po rito, nakita, Revelation chapter 6 na po tayo, no? Nakita kong inalis ng kordero ang una sa 7 selyo. Si Jesus Christ pala yung nag-aalis ng selyo para ma-release yung puting kabayo. So, si Jesus Christ yung may control. Ganun lang yon. Alam ka namang antikristo yan. Sabi nga ni Jesus Christ, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta, mag-ingat kayo sa mga false messiah, sa mga ang tawag dito sa false messiah, mga huwad na mga messiah, no? Huwad na mga tagapagligtas, huwad na Kristo. Mag-ingat kayo dito. Tapos siya naman pala magre-release ng antikristo. Di ba? Parang labo, di ba? Hindi nga kasi antikristo yan, mga kapatid. Yung white horseman of the apocalypse, kakampi ni Jesus Christ yan. Pwedeng event yan, mga pangyayari, pwedeng literal na mga tao. Meron kasi mga generals nung panahon na yan, 4 generals. Possible na ito yung isa dun sa mga generals Or pwedeng mga symbol ng isang pangyayari na kaparusahan na mangyayari sa Jerusalem. So si Jesus Christ yung nag-aalis dun sa selyo, tapos lumalabas yung kabayo. Sasabihin nung one of the 4 living creatures, "Come, halika." So binigyan siya ng korona, umalis siya, patuloy sa pananakop, hawak niya pana, binigyan siya ng korona at siya umalis upang patuloy na manakop. Pangyayari yan na naganap laban sa Jerusalem. Now, tingnan natin yung pangalawang kabayo. Nang alisin ng kordero ang pangalawang selyo, narinig kong sinabi ng pangalawang buhay na nilalang, "Halika!" Isa namang kabayong pula ang lumitaw na ang nakasakay ay binigyan ng kapangyarihang magpasimula ng digmaan sa lupa. Again, yung gay na yan, lupa, land of Israel. Upang magpatayan ng mga tao, binigyan siya ng isang malaking tabak. So after that, gera, no? Pangatlong kabayo, tingnan natin. Nang alisin ng kordero ang pangatlong selyo, narinig kong sinabi ng pangatlong buhay na nilalang, "Halika!" Isang kabayong itim ang nakita ko at may hawak na timbangan ang mga nakasakay dito. Tingnan natin unawain natin. Yung pangatlong kabayo, merong timbangan. Itim na kabayong sakay. May narinig akong parang isang tinig na nagmumula sa kinaroroonan ng 4 na buhay na nilalang na nagsabi, yung 4 living creatures na to, isipin nyo, pet to ni Jesus, okay? Isang side lang to, hindi to mga kalaban. So anong sabi nila? Isang takal na trigo lamang ang mabibili ng sahod sa maghapong trabaho at 3 takal na harina lamang ang mabibili sa ganun ding halaga. Ngunit wag mong pinsalain ang langis ng olibo at mga alak. So, tinan niyo po yung mga pangunahing produkto trigo. Mabibili mo isang takal ng trigo, mabibili ng isang buong maghapon mong isang araw mong trabaho, isang takal lang na trigo mabibili mo. Sa sobrang tagutom, sobrang inflation. Kasi yung sa Jerusalem, ganun naman talaga kasi nang nangyari. Biruin mo yung Jerusalem, paligiran ng mga Romano, walang pumapasok na produkto, walang lumalabas. Natural, kinukonsume nila yung mga produkto ng mga trigo, mga barley. Nag-hyperinflate talaga yung presyo. Kaya yung isang takal ng trigo, ang presyo niya, isang buong araw na trabaho. Now, i-apply mo yan sa panahon natin ngayon. Di ba? So, hindi future yan. 4 horses of the apocalypse, future yan. Meron talagang malawak ang tagutom. Teka, trigo. Tapos yung, maganda to sa English wheat, barley, oil, wine. So, sabi rito sa pangatlong horseman of the apocalypse, yung oil and wine, wag mo nang galawin. Pero yung trigo tsaka barley, sila yung mga unang magagalaw. Yung presyo, mag-hyperinflate talaga. Talagang sobrang tataas yung presyo. Isipin nyo mabuti. Actually, pag binasa nyo yan, inaral nyo mabuti, ang term na ginamit dyan, denaryo. Yan nasa Greek mismo, denaryo. Yung denaryo, yung isang araw na sahod, denaryo po yun denaryo. Currency po yun sa time nila. Naisipin nyo pong mabuti, wala naman denaryo sa panahon natin ngayon Lalo na in the future ba, magkakaroon pa rin ng denaryo? Ang ginagamit ngayon, dolyar, peso, yen, Korean won, ruble,
mga currency ngayon. Wala namang gumagamit ng denaryo eh. So, hindi pwedeng i-apply itong third horseman na ito sa panahon natin ngayon kasi denaryo. Ang denaryo, yun yung ginagamit nila sa templo nung unang panahon. Mga pangunahing produkto sa templo, trigo, barley, dun sa Jerusalem, sa Israel, alak, olive oil. Yan yung, di ba? Paano may apply yan sa panahon natin ngayon? Talagang ito, limited ito sa time nila. Kaya nung nagkaroon ng malawak ang tagatong. By the way, nakasulat yun dito kay Josephus sa history kasi ito siya yung saksi ng Great Tribulation nung nagaganap yun eh. Binabanggit niya rin yung mga barley. Nag 1,000% nga yan eh sa sabi ng ibang mga studies. Hyperinflate talaga, sobrang taas ng presyo. Yun din tinatalakay dito ni Josephus. Yung presyo ng barley at presyo ng wheat. Ngayon sa mga Pilipino, ano yung trigo, wheat, oil, olive oil, alak? Diba? It doesn't make sense for us. For them, it makes sense kasi yun yung pangunahing produkto nila, kailangan nila. Okay. So, in conclusion, hindi pwedeng future yan. Denary. Walang denary ngayon, dollar ngayon, hindi denary. So, etong pang-apat na horseman naman, nang alisin ng kordero ang pang-apat na selyo, narinig kong sinabi ng pang-apat na buhay na nilang, halika, isang kabayang maputla ang nakita ko at ang pangalan na nakasakay dito ay kamatayan. Si kamatayan na yung panghuling. Nakasunod sa kanya ang daigdig ng mga patay. So, paano ma-interpret yan? Kasi yung Jerusalem, nung pinaligiran talaga ng mga Romano yan, sila talaga yung dumanas ng matinding tribulation. Sila talaga yung dumanas ng hyperinflation. Sila talaga yung dumanas ng digmaan. Kung makikita nyo po, marami mga talakayan dyan, no? Yung massacre na nangyari yan. Talagang massacre. Kaya ito, maintindihan mo tong ano na to eh. Si kamatayan, nakasakay doon sa panghuling kabayo eh. At marami talagang namatay. Minasakar talaga yan. Malalaman nyo naman yun pag binasa nyo yung Old Testament. Si Nebuchadnezzar, minasakar din naman yung Jerusalem eh. Sinunog, minasakar yung Jerusalem. Tinayo nilang uli. Ngayon, sa time ni Jesus Christ, ginamit naman mga Romano, minasakar din yung laman ng city of Jerusalem. So, ayan yung white horseman of the apocalypse. Bakit isinugo yan? Sinugo yan para parusahan at pag dumanas ng kapighatian yung mga umuusig sa mga Kristiyano. Kaya po sabi dyan sa Revelation chapter 6 na itong four horsemen of the apocalypse, ito ay kabilang sa wrath of the Lamb. Si Jesus Christ yung nagbubukas ng selyo. Kakampi ni Jesus Christ yan, mga kapatid, hindi pa yan Antikristo. Kakampi ng mga Kristiyano yan. Ginagamit ng Panginoong Jesucristo yan bilang panghatol sa mga umusig sa mga Kristiyano. Ganun lang po kasimple, no? So, etong four horsemen of the apocalypse, ito ay hindi pang worldwide. Ito pa ay local lang. Nakadirect po ito sa Temple of Jerusalem. Okay? Na winasak ng unang panahon, AD 70. Pasok na pasok dun sa timeline natin na generation. From AD 30s, nung nag-prophesy si Jesus Christ to AD 70, saktong-sakto 40 years. Hindi po 2,000 years, 40 years lang. Isang generation lang sa time lang ni Jesus Christ. At yung prophecy ni Jesus Christ, tumpak na tumpak yun. Sabi ni Jesus Christ, hindi mauubos ang salinlahing ito. At lahat ng ito magaganap. At naganap nga. Pati yung four horses of the apocalypse. Now, sabi po rito, sa huling talata natin, Revelation chapter 5, verse 9 to 11. Sabi po rito, nang buksan niya ang ikalimang tatak, paki-X na lang po ito, chapter 6, verse 9 to 11. Nang buksan niya ang ikalimang tatak, ay nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinaslang dahil sa salita ng Diyos. So nakita ni Juan, sa ilalim ng dambana, yung mga pinaslang nino? Ng Jerusalem, ng liderato ng Israel, ng mga elders ng Israel, mga umusig sa mga Kristiyano. Sa yung mga pinaslang po na yan, yung mga naunang Kristiyano sa panahon ni Jesus Christ, na pinaslang. At dahil sa patotong taglay nila, sila'y sumisigaw ng may malakas na tinig, kailan pa, so nananalangin sila sa Diyos, kailan pa o makapangyarihang Panginoon, banal at totoo, bago mo hatulan at ipaghiganti ang aming dugo sa mga naninirahan sa ibabaw ng lupa. Yang lupa po na yan, ano yan, hindi yan planet Earth. Ito po ay land.
land of Israel. So, ang panalangin nila, kailan mo po ahatulan? Ipaghihiganti ang aming dugo. At ito po yung sagot. At binigyan ang bawat isa sa kanila ng isang puting balabal, at sa kanila ay sinabi na magpahinga pa sila ng kaunting panahon. So, yung mga unang pinaslang na mga Kristiyano sa panahon ni Jesus Christ, dun sa generation na tinutukoy ni Jesus Christ, kaunting panahon na lang. Hindi nalilipas yung 2,000 years bago kayo paghiganti. Kaya itong 4 horses of the Apocalypse, i-release din yan. Kaya 'di ba si Juan, buong kapaitan akong umiiyak. Bakit? Walang makapag-release ng 4 horsemen of the Apocalypse, ng 4 horsemen of the Book of Revelation. Kakampi nila yun Yun yung maghahatid ng paghatol sa Jerusalem. Kaya itong ring mga pinaslang na ito, nananalangin din sila. Sabi nila, kailan mo ba sila hahatulan, Panginoon? Kailan mo ipaghihiganti ang aming dugo? Sabi nung sagot sa kanila, kaunting panahon na lang. Hindi nalilipas yung 2,000 years dyan. Tsaka bago pa dumating yung 4 horses of the Apocalypse. Hanggang sa mabuo ang bilang ng kanilang mga kapwa-alipin at ng kanilang mga kapatid na mga papataying tulad nila. So, pag nakumpleto na yung mga Kristiyano na mga inusig at napuno na ang salop, kakalusin na ni Jesus Christ. I-release niya na yung 4 horsemen of the Apocalypse. Again, yung 4 horsemen of the Apocalypse, kakampi po yan na mga Kristiyano. Panig po yan kay Kristo. Parte po yan ng wrath of the Lamb. Puot ng Panginoon Jesucristo sa kanyang mga kaaway, sa mga kampo ng Diablo, kampo ni Satanas. Kaya po yan ay hindi kinakatakutan. Unang-una, ito po ay nakalipas na, inirelease na ng Panginoon Jesucristo. Nagwakas yan ng AD 70, winasak ang templo, ipinaghiganti ng Panginoong Jesucristo yung mga inusig, mga pinaslang, pinaghiganti ng Panginoong Jesucristo yung kanilang dugo, at nirelease na yung 4 horsemen of the Apocalypse. Kaya po, kung iisipin nating mabuti, wala naman tayong dapat katakutan. At yung tanong natin na, can the white horseman be the Antichrist? Of course not. Yung white horseman na yan sa Apocalypse, imposibleng maging Antikristo yan. Base po rito sa 5 puntos na ating inaral. Okay po? I hope napakaganda ng ating talakayan. Medyo mahaba lang pero malalim. I hope na unawaan natin na yung white horseman of the Apocalypse, kung ano man yan, sundalo man yan, army man yan, representative ni Jesus Christ, o mga pangyayari laban sa Jerusalem, ito po ay hindi kalaban, hindi po yan Antikristo, kundi kakampi ng mga mananampalataya. So tayo po ay dumako na sa ating conclusion. Conclusion na po tayo. Conclusion. The term Antichrist. The term cannot be inserted into the identity of the white horseman. Yung Antichrist, hindi mo pwedeng imekos-mekos yan, i-mix mo sa white horseman. Okay? Kasi yung Antichrist, kalaban. Yung white horseman, kakampi. Okay? Number 2, Jesus generation. The white horseman was released by Jesus. Si Jesus Christ pala yung nagre-release ng white horseman Kailan niya nirelease? Sa kanyang henerasyon. Bakit? Sila yung wicked and adulterous generation. Sila yung nag-usig sa mga mananampalataya. The white horseman is an ally, not an enemy. Kakampi po yung white horseman. Kakampi ni Jesus. Sabi ng mga ibang interpreters nung unang panahon, si Jesus Christ mismo yon. Pero, possible na ganun nga. Or possible na representative ni Jesus Christ yon. Mga army. Number 3, time and purpose. The book of Revelation was fulfilled in the 1st century in order to comfort the 1st century Christians. Yung 4 horsemen of the Apocalypse pala, nung nirelease yun, it gives comfort sa mga mananampalataya. Umiiyak pa nga si John Lord, sino makakapag-release ng white horsemen? Sino makakapag-release ng 4 horsemen of the Apocalypse? Sino ang makapagbukas ng selyo? Excited na excited. Iyak pa ng iyak. Humahagulgol. Bakit? Kailangan niya ng comfort Sabi ng matanda, don't worry. I-release yan ni Jesus Christ. The Lion of Judah. Ganda, no? Yan ang revelation. Hindi nakakatakot, nakaka-comfort. Number 4, audience relevance. The New Testament Christians were being persecuted. Sila kasi yung inuusig, sila yung pinipersecute ng mga Hudyo. Kaya nung tinanggap nila yung Book of Revelation,
Sobrang nagbigay sa kanila ng comfort yun. Number 5, textual evidence. Revelation chapter 5 and 6 do not support the idea that the white horseman is the future Antichrist. Tingin ko, solid naman yung ating talakayan, no? So, yan lang po. Sa susunod, ready na ba tayo, no? Sunugin na natin tong white horseman na to. Yung white horseman daw, Antikristo, malabo, di ba? Malabo pa sa malabo. So, sa susunod, talakayin natin ito. Medyo matagal lang gawin, no? Kasi lahat yan talagang ginagawa ko yung presentation na yan. So, yan. Panghuli na tayo, no? Talakayin natin yung The Coming Prince sa Daniel chapter 9. Ito solid talaga to. Matindi talaga tong ano to. Pero isipin nyo, isa na lang, oh. Wala pa lang sumusuporta sa Biblia na merong darating na one world dictator na Antikristo na maghahari sa mundo. Kung walang Antikristo, walang one world dictator, tama yung sinasabi ko. Na ang future natin ay hindi yan mga bansa na luluhod kay Antikristo. Ang future natin, mga bansa, luluhod sa Panginoong Jesucristo, at ikaw at ako ay may parte sa ginagawa ng Diyos na pagsakop sa lahat ng mga bansa hanggang sa ang lahat ng mga bansa ay lumuhod sa Panginoong Jesucristo. The future is beautiful. The world is getting better and better, not getting worse and worse. No? Paganda ng mensahe natin. So, I hope marami mga Kristiyano ang nailigtas mula sa pagiging paranoid ng mga katuruan na walang basihan sa Biblia. So, balikan natin yan, no? Talakayin natin yan sa susunod, yung last pillar natin, fifth pillar of the Antichrist. God bless you po sa bawat isa sa inyo. Pagpalain kayo ng ating Panginoon, makita-kita po tayo sa susunod nating mga post.